Paano nga ba mag-set up ng time-based password dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag mag-login sa SSS, i-provide lang user ID and password. Next, tatanungin ka kung gusto mo bang mag-sign in or mag-proceed gamit yung OTP na ipapadala sa phone mo or sa time-based password. Kapag tinap ko tong time-based password, i-enter ko na lang yung OTP na mag-a-appear doon sa mismong app. So, paano nga ba yan i-set up? Ipakita natin very quick. Importante to lalo sa mga tao na yung SIM card nila or nahirapan sila maka-receive ng OTP via SMS or via text. Sa Play Store or sa App Store, mag-download lang ng Google Authenticator. I-search nyo lang siya and then i-install na ito. Pwede nyo i-tap yung open. Also, sa phone ninyo, dapat magpakita na yung ganitong app, yung Authenticator. From there, pwede nyo lang i-tap itong Get Started or pwede nyo i-check yung mga information na mababasa nyo dito. Pag tinap nyo itong Get Started, tatanungin kayo kung paano kayo mag-login. Kailangan nakalink ito sa Google account ninyo or sa Gmail account ninyo. Kung ano man yung naka-sign in sa Android phone ninyo, pipiliin nyo lang siya from there. Sa akin, ito yung naka-sign in. So, tinap ko lang yung email address na yan. And then, ito na agad yung nagpakita. Add a code or yung plus sign. Kapag tinap nyo tong plus sign, mag-i-scan kayo ng QR code or ng setup key. Ito na yung pinakagagamitin natin sa pag-scan ng QR code na ma-generate natin sa time-based ng SSS. So, dito sa SSS account ko, pwede nyo itong i-access gamit yung phone or computer. Ngayon, dahil yung Authenticator ay naka-login sa mismong phone ninyo, pwede kayong gumamit ng another phone just for scanning. So, proceed tayo. I-tap lang tong profile and then makikita nyo rito yung setup time-based one-time password. Merong 4 steps. Madali lang to kasi na-download na natin yung Google Authenticator. First, i-enter ang password sa SSS. Step 2, ito na yung instruction na mag-download ng Google Authenticator. Mapa App Store man yan or Play Store. Scroll down tayo para ma-access yung QR code or yung secret key. Kung matatandaan ninyo, ito yung QR code o setup key sa Google Authenticator. So, sa akin, mas madali yung pag-QR code kasi mag-i-scan na lang ako. Pero sa inyo, may option kayo na i-enter yung setup key. Mula dito, ito yung QR code mula sa SSS. And then, sa Google Authenticator ko, tap ko tong add a code and then scan QR code. I-scan lang natin yung QR code sa SSS, katulad nito. And automatically, madedetect na niya. Itong code na to ang siyang i-enter natin every time mag-login. I-tap natin tong plus icon naman. Explore natin. So, tap ko tong scan QR code. Itong unang option. And then, scan ulit natin yung QR code sa SSS. So, na-scan ko siya both dun sa plus sign or pwedeng add a code. So, every time magdadagdag kayo ng QR code, pwede nyo gawin to. Pwede rin namang i-delete just in case na maging duplicate or hindi nyo na kailangan. So, balik naman tayo sa SSS dahil na-scan na natin yung QR code. Step 3, kung ano man yung PIN code na mag-a-appear doon sa Authenticator, siya namang i-enter natin dito. At kapag nag-match, pwede na mag-proceed, tap natin tong next, at authenticated na siya. So, every time na gusto nating mag-login dito sa SSS, meron na tayong dalawang option, via SMS or via Google Authenticator para sa OTP. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!